Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkapanalo ng Minnesota Timberwolves laban sa San Antonio Spurs at ang balitang mas lalakas nga na po ang lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po magsimula ang serye ng San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves, ay marami na nga po ang naniniwala na duduminahin ng Spurs ang underman na lineup ng Wolves sa kanilang Game 1. Pero lahat nga po ng kanilang mga akala ay bigla na lang nawala dahil imbis nga po natambakan ng Spurs ang Wolves ay naging dikit nga po agad ang kanilang bakbakan simula umpisa hanggang sa pagtatapos ng 4th quarter. At ang malala pa dyan, kahit man nga po nakapagtala ng double-digit points ang 7 sa mga manlalaro ng San Antonio Spurs, ay nagawa pa rin naman nga po sila ditong ma-upset at matalo ng Wolves sa Game 1 sa score na 104-102. Wala nga pong nasagot ang Spurs sa pag-init ng shooting ng mga players ng Wolves sa umpisa ng 4th quarter. Sa paunguna nga po ni Julius Randle na gumawa ng 21 points at si Anthony Edwards na kumuha naman ng 18 points sa kanyang pagbabalik sa kanilang kupunan. Bagamat man nga po naging dominante si Wembanyama sa depensa sa pagkakaroon nga po niya ng 12 blocks, ay napakalamig rin naman nga po ng kanyang shooting sa pagkakaroon lamang nito ng 5 out of 17 shooting sa field goal kasama na dyan ang kanyang 0 out of 8 sa 3-point line. Kaya malinaw na nga po na kaya talagang palagaan ng Wolves ang Spurs na punong-puno ng mga players na hindi pa sanay na maglaro sa competitive at napaka-physical na game sa playoffs. Sa ibang balita naman, kagaya nga po ng napag-usapan natin, isa nga po sa mga move na pwedeng gawin ng Lakers sa darating na offseason ay ang posibleng pag-trade nila kay Aaron Gordon mula sa Denver Nuggets. Kaya isang malaking oportunidad na nga po ito para sa Lakers na makuha si Aaron Gordon na posible nga po nilang ipalit kay Rui Hachimura. Bagamat man nga po kakagaling pa lang ito sa injury ay mas consistent para naman nga po maglaro si Gordon kumpara kay Rui Hachimura. Mas magaling nga po ito sa depensa at rebounding, plus athletic rin naman nga po ito at kaya pa nga po niyang gumawa ng malalaking puntos na mapapakinabangan talaga ng Lakers sa susunod na season. Kapag nakuha nga po ng Lakers si Gordon mula sa trade sa Denver Nuggets ay magkakaroon na nga po sila ng bagong super team na bubuuhin nina Austin Reeves, Luka Doncic, LeBron James, Aaron Gordon at si DeAndre Ayton. Gamit nga po ito ay hindi na nga po sila magkakaproblema pa pagdating sa opensa, depensa at maging sa rebounding at mas magiging competitive na nga po sila sa Western Conference.